Magandang gabi at happy Sabbath po sa lahat, mga kapatiran. Ngayong gabi po ay mag-umpisa po tayo mag-awitan. Bago tayo mag-awitan po, manalangin po muna tayo sandali. Our Father in heaven, thank you, Lord, that we can gather together again as this Sabbath day to worship you and to praise your name. Be with us as we sing praises to you. May these songs, Lord, will go up to your throne of grace to glorify you and to honor you. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's start with safely through another week. Safely through another week. Hindi natin kinakanta dito, inaawit yan dito palagi, pero kailangan natin po awitin kasi po maganda ito para sa ating song, let's sing, O Day of Rest and Gladness. Let's all stand, please. Oh,
Tayo po'y marahang lumuhod sa ating panalangin. Dakila naming Ama Diyos na nandyan sa kaitaasan, tiklop tuhod po kami lumalapit sa inyong paanan upang kayo purihin, sambahin sa iyong dakilang pangalan. Ama, maraming pong salamat sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig, sa inyong pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan, mga pagpapala, at lalo tigit sa aming pang-araw-araw na buhay. Napakabuti po ninyo sa amin, Ama. At ang hiniling po namin ang kapatawaran sa aming nagagawang mga pagkakasala at pagkukulang, sa aming pananalita, sa aming kapwa, sa aming kaisipan. Ama, pwede po bang, maaari po bang kami pakilinisin upang sa ganon maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. Patnubayan din po ang ginagawa namin pagpupulong gabi-gabi, naway kami magtagumpay na kayo ikasama namin. Gayon din ang aming mga kapatiran na wala pa at hindi namin kasama. Patnubayan mo po silang lahat, Ama. Kayo po ang gumabay sa bawat isa sa kanila sapat kung sila'y patungo na sa church na ito. Kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin. Lalo tigit, idinadalangin namin at nilalapit ang ginagawa, ang magsasalita ngayong gabi sa inyong harapan upang ito ay aming maunawaan-nawa at magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samat dalangin sa dakila naming manunubos na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sabbath po. Purihin po ang Panginoon dahil nagtipon-tipon po tayo ngayong gabi. Ngayon po ay pangalawang gabi na ng ating 10 days of prayer. At maganda po ang mga topic natin ngayon at hopefully sama-sama po natin na matapos po ang 10 gabi na pagpupulong na ito. So mga kapatid, ang ganito pong klaseng pagpupulong ay marami na pong testimonies. And personally, meron din po ako mga testimonies ito sa mga nakalipas po na taon na pagdalo ko po sa mga pagpupulong na ganito. At goal ko talaga na kapag merong week of prayer at 10 days of prayer ay matapos ko po siya. Kasi meron po akong prayer na paulit-ulit ko pong pinagpipray sa buong pagpupulong na yon at naniniwala ako na yung Panginoon ay pinapakinggan niya po ito at nagkakatotoo at natutupad po yung panalangin ko po na yon. So tayo mga kapatid ay maswerte po dahil meron po tayong ganitong pagpupulong at sama-sama po nating naipipanalangin yung ating mga kapatid, yung ating mga sarili, yung ating mga kapamilya. So, inaasahan ko po na bukas ay makasama po ulit namin kayo sa ganitong pagpupulong sa ating pangatlong gabi. Ang bahagi ko po ngayon ay pagpakilala ng may mga nagsiganap at magsisiganap po ng ating pagsamba. Ang nanguna po sa ating paggawitan ay si Ma'am Mercy Sidugin. Ang ating opening song po ay O Day of Rest and Gladness. Opening prayer po ni Sister Yoli Mantala. At pagkatapos po nito ay inyong lingkod, Sister Alchin. Pagkatapos ko po ay makarinig tayo ng mga mensahe. Unang mensahe po ay awit na ipagkakalob po sa atin ni Sister Anita Aclon. Then after po nun ay mensahe na mula sa Panginoon sa katauhan po ni Brother June Mantala. Then tayo po ay magkakaroon tayo ng prayer band. Tapos, after po nito ay closing song and closing prayer po. So tayo po ay patuloy sa ating pagpuri sa Panginoon ayon sa aking nabanggit. Ibibigay ko na po ang pagkakataon kay Sister Anita para po sa kanyang message and song. Heaven
Happy Sabbath po mga kapatid. Happy Sabbath po sa lahat. Ngayon po ikalawang gabi ng ating pulong panalangin. Meron po itong pinamagatang, turuan mo kaming manalangin. Ito po matatagpuan sa Luke 11:1. Ang sabi po sa unang panalita, at nangyari nang siya nanalangin sa isang dako nang siya matapos ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Tayo po'y manalangin. Amang banal, sa gabing ito, aming pong pinupuri, pinapasalamatan ka. Kami lumalapit ngayong gabi sa inyo, dahil po ang inyong lingkod, magbibigay ng bahagi o mensahe. Ang patnubay ng Holy Spirit ang ipagkaloob sa amin. At ang lahat kaming sa buong kapulungan, maunawaan namin ang inihahatid ng balita ngayong gabi sa bawat sa amin. Nanampalataya kami, bagaman kami makasalanan, na kayo ang magbibigay sa amin ng liwanag sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Ang panalangin ay mahalaga. Sabi po dito, ito raw po yung isang pangunahing bahagi ng buhay Kristiyano. Kumbaga ito yung puso. Sabi dito, ito yung pangunahing bahagi sa ating buhay, ang panalangin. Sabi po doon sa Testimonies for the Christ, Volume 7, page 194, tuwi daw pong umaga ay maglaan ng oras upang simulan ang inyong gawain sa pamamagitan ng panalangin. Pag pala po tayo bawang gising sa umaga, maglalaan daw po tayo ng time o panahon o oras para unahin natin yung panalangin. Yung iba kasi, inuuna yung mga hindi, importante rin. Pero ang sabi po ito, unahin natin yung pag-usap sa ating Panginoon. Sabi dito, huwag daw po nating isipin na ito'y sayang na oras. Kasi yung iba iniisip, ay, ba't ako sayang yung oras ko pa? Sabi dito, sayang yung oras. Ito ay oras na mabubuhay hanggang sa walang hanggan. Sa pamagitan nito, matagumpay at espiritual na tagumpay ang matatamo. Yun po ang sabi sa Testimonies for the Church, Volume 7, page 194. Ang mga alagad, ito po yung sabi ang mga alagad ay madalas manalangin, ay madalas na masaksihan si Jesus na nanalangin. Napansin nila na may kakaibang paraan si Jesus sa panalangin kumpara sa kanila. Napansin pala ng alagad na yung panalangin, nanalangin sila pero mas iba. Sabi niya, mas kakaiba yung panalangin ng Panginoon. Ang mga alagad ay mabubuting espiritual na tao. Sila may mga dedikadong puso at nais maglingkod sa Diyos. Sila dumadalo sa simbahan, nag-iingat ng Sabat, tapat na nagbabalik na ikapo at kumakain ng malinis. Sa pagkain, alam ng lahat ng Israel, lalo na ang mga alagad kung paano manalangin. Bagaman sila nanalangin, nagbibigay, pero kulang sa kanilang kaisipan. Iniisip natin, tayo pa po dito, iniisip natin na alam natin kung paano manalangin. Kahit na po bata ay nananalangin. Ngunit, nang mapanood ng mga alagad, si Jesus nananalangin at pinag-compare o ikinumpara ang kanilang mga panalangin sa Kanya, napagtanto nilang hindi na pa nila alam kung paano manalangin. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi nila, turuan mo kaming manalangin. Bagaman Adventista na ito, mga apostol na ito, mga alagad, pero nagtanong nakita nila yung ginagawa ng Panginoon, pinag-compare nila yung kanilang panalangin. May kakaibang gawain ang panalangin ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, mga kapatid. Tayo pa dito, inaakala natin na napakasimple ng panalangin. At oo, pakikinggan ng Diyos ang pinakasimpleng panalangin. Ngunit po, kailangan nating patuloy na pahusayin ang ating buhay panalangin. Naalala ko mga kapatid yung pinsan ko nung nag-aaral pa sa Mindanao.
Di kailangan gabi-gabi mananalangin sila, mga kapatid. Ang ginawa po niya, kumuha ng yellow pad. Sumulat doon ng halos kalahating yellow pad. Dinikit doon sa kanyang ilalim ng kama. Kasi doon po sa may double dick yun, sa nasa ibaba. Dinikit po sa ilalim ng kama, sa ilalim sa taas, yung kanyang parang nakaganyan, no? Nakadikit na ganyan. Sa hihiga, ay Panginoon, yun po yung panalangin ko. Hindi pala yun dapat. Mga kapatid. Nasabi dito, iniisip natin na alam natin kung paano manalangin kahit ang mga bata ay nanalangin. Inaakala natin na napakasimple ng panalangin at oo, papakinggan ng Diyos ang pinakasimpleng panalangin. Ngunit, kinakailangan natin patuloy na husayin ang ating buhay panalangin. Napansin ng mga alagad na sila'y nangangaral. Ito pa rin po isang patibay. Napansin ng mga alagad na sila'y nangangaral, ngunit wala namang masyadong naapektuhan. Sinubukan nilang magpagaling o magpahalayas ng demonyo, ngunit wala silang kapangyarihan. Itinanong nila ni Jesus, paano mo nagagawa yun? Sinabi ni Jesus, sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Kaya pala mga kapatid, sabi dun ay, kung tayo matindi ang pananampalataya panalangin, pwede natin ipalipat yung bundok dun sa dagat. Kung meron kang gasin laki ng buti lang bustasang pananampalataya. So, ang tanong, gano'n kaya kalaking ating pananampalataya? Sabi yung mga alagad ay nananalangin, pero yung kanilang mga ginagawa na pagpapalayas ng demonyo, pagpapagaling, ay hindi umaapekto. Yan sila nagtanong sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ano ang sikreto, ano ang iyong ginagawa, bakit mo nagawa magpagaling? Ang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno, isa pala po yung isang susi sa ating buhay para tayo ay magkaroon ng kapangyarihan o Holy Spirit sa ating sarili. Sa madaling salita, sinabi ni Jesus na hindi mo magagawa ang mga bagay sa sarili mong karunungan. Napakaganda po ng words na ito. Sabi, sa madaling salita, sinasabi ni Jesus na hindi mo magagawa ang mga bagay sa sarili mong karunungan. Sabi dito, ito'y sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos para magtagumpay ka. Kailangan mong manalangin ng seryoso. Sa aklat ng mga taga-Roma, sinabi ni Pablo na ang bawat banal na espiritu ay kailangang mamagitan para sa atin dahil hindi natin alam kung paano manalangin ng tama. Mga kapatid. Siguro po, pag may napapansin po ako mag-pray, sample mga kapatid, nung ako hindi ko nababanggitin yung simbahan, na ako po nag-speaker. Nag-pray po yung isang babae doon. Sabi niya, ito po yung panalangin ng tithes and offering. Sabi niya, Panginoon, salamat sa mga nagbigay at ganoon din sa hindi nagbigay. Mga kapatid, dapat pala po hindi natin banggitin yung mga ganoong panalangin. Na salamat sa mga nagbigay at ganoon din po sa susunod yung mga hindi nagbigay. So parang mga iba, kung ikaw ay maramdamin, ay madidismaya ka. So ang panalangin pala hindi dapat nating ganoon. Mawawala yung Holy Spirit na tinatawag dito. Sabi ito, sa matang salita, sinabi ni Jesus na hindi mo gagawa ang mga bagay ng sarili mong karunungan. Ito sa pamamagitan lamang ng kanyang kapangyarihan para magtagumpay ka. Kailangan mong manalangin ng seryoso. Sa aklat ng mga taga-Roma, sinabi ni Pablo na ang banal na espiritu ay kailangan mamagitan para sa atin dahil hindi natin alam kung paano manalangin ang tama. Yun po sa Roma 8:26. Ang panalangin ay hininga ng kaluluwa. Ganda po nung words ito. Ang panalangin po hininga parang buhay. Ma'am, ang panalangin ay hininga ng ating kaluluwa. Ito ang lihim ng espiritual na kapangyarihan. Kung pabayaan mo ang pag-iinsayo ng panalangin o manalangin lamang tuwing maginhawa, mawawala ang iyong kapit sa Diyos. Nakakatakot mga kapatid. Pag pala po tayo mananalangin lamang at gusto natin, sabi, unti-unting mawawala.
yung kapit natin sa ating mahal na Panginoon. Ikalawang pahina po, sabi po dito. Ikalawa na pa yun. Nagdubli pala. Yan. Si Jesus ay may kapangyarihang buhay, panalangin at madalas na ginugugol. Ito po, madalas na ginugugol ang buong gabi sa pananalangin. Si Jesus mismo, habang siya nasa gitna ng mga tao, ay madalas manalangin. Siya ang ating halimbawa sa lahat ng bagay. Ang kanyang pagiging tao ay nagpahiwatig na ang panalangin ay isang pangangailangan at isang pribileyo. Makakahanap siya ng kaaliwan at kagalakan sa pakipag-usap sa kanyang Ama. At kung ang tagapagligtas ng tao, ang anak ng Diyos, ay naramdaman ang pangangailangan ng panalangin, gaano pa kaya ang mga mahina at makasalanang nilalang na dapat makadama ng pangangailangan at masigasig at tuloy-tuloy na panalangin. Ito po yung Step to Christ, page 93 at 94. Yun po ang sabi doon. Sabi po sa Marcos 1:35, ginawang prioridad ni Jesus ang panalangin. Ang unang bagay na ginagawa niya bago magsimula ng araw. Ang sabi po sa Marcos 1:35, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang dako ilang at doon ay nanalangin. Yun pala po ang sikreto niya. Ako kung makapad kung kaya natin gawin ito. Alam mo, gigising tayo ng mga alas 3 ng madaling araw, pupunta ka sa isang lugar na tahimik at doon ka makipag-usap sa Panginoon. Ito po hindi ko pa nagagawa, mga minamahal ko mga kapatid. Hindi ko pa nagagawa ito. Ewan ko kung kaya kong gawin, pupunta tayo. Hahanap tayo sa place na wala mga kadistorbo na tayo lang at makipag-usap tayo sa Panginoon ng almost mga 30 minutes para manalangin sa Kanya. Si Jesus ay may oras at lugar para manalangin. Ang sabi po sa Matthew 6:7, nang sinabi ng mga alagad, turuan mo kami manalangin, hindi sinabi ni Jesus na, manalangin kayo, gamit ang mga salitang ito na parang isang mantra. Sa katunayan, malinaw niyang sinasabi na huwag ulit-ulitin ang pareho mga salita tuwing mananalangin. Yung pala po hindi dapat. Huwag nating ulit-ulitin yung ating mga salita. Si Jesus mismo ay nanalangin ng iba't ibang panalangin. Yung pong Juan 17, isang chapter, ayun po yung uri ng panalangin. Yun ay binasa ko kanina, ayon sa pangangailangan ng sitwasyon. Yung pala po, kung ano yung kalagayan natin, kung ano yung ating katayuan para manalangin yung ating kahilingan. Conforme po sa kalagayan natin, kung ano yung ating hinihingi. Tayo po ang mag-iisip kung ano ang dapat ipanalangin. Ang sabi po sa Step to Christ, page 93, ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos na parang nakipag-usap sa isang kaibigan. Hindi daw po yung panalangin. Tayo ay parang ang panalangin ay ang pakikipagbukas ng puso sa Diyos na parang nakipag-usap tayo sa isang kaibigan. Yung pala yung bisa ng ating panalangin. Sa panalangin, binubuksan natin ang ating puso sa Diyos sa isang tapat na pag-uusap, parang isang dialogo. Kung inuulit mo lamang ang parehong mga salita tuwing mananalangin ka, magiging paulit-ulit. At ito ay hindi mo naisipin ang iyong mga sinasabi. Pag nga pala lagi yun ang iniisip mo, panalangin gano'n. Pag minsan nabablangko ka sa iniisip mo, para yun lang lagi ang pinapag-pray, lumalabas sa iyong mga labi.
Namuhay si Jesus ng isang buhay na puno ng panalangin. Siya nanalangin ng maaga sa umaga, pumupunta sa isang tiyak na lugar para manalangin at masayang nakikipag-usap sa Diyos. Siya ang ating halimbawa. Tinatawagan niya tayo na manalangin tulad niya. Magdasal tayo ng magkakasama. Yun po yung panawagan dito ngayong gabi. Sabi po sa huling pahina ng ating babasahin. Sabi po dito ay, ang bawat grupo ng mananalangin ay may kanya-kanyang paraan ng sambayanan. Pananalangin, inaanyayahan namin kayo na gugoy ng sumusunod at 30 o hanggang 45 minutos sa sabayang panalangin ayon sa kung paano kayo ginagabayan ng banal na Espiritu. Hinikahayat namin ang maikli at usapan ng mga pag-uusap sa panalangin na 1 hanggang 3 pangungusap upang mas maraming tao ang makapagdasal ng maraming beses. Narito ang ilang halimbawa ng panalangin gamit ang kasulatan batay sa tema. Maaari kayo manalangin gamit ang ibang mga talata at isama ang iba pang paksa sa inyong oras ng panalangin. Tingnan ang gabay ng leader at sa mga panalangin para sa pandaigdigang simbahan para sa karagdagang idea sa panalangin. Ang sabi po sa Lucas, binanggit ito yung Lucas 11:1. At nangyari nang siya ay nanalangin sa isang dako, nang siya matapos ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Siya ay nanalangin sa isang dako. Ama, turuan mo kaming manalangin tulad ni Jesus. Inaamin namin na madalas kaming magdahilan, abala, at nadidistract. Tulungan mo kaming piliin ang pinakamainam na oras at lugar para makipagtagpo sa iyo araw-araw. Baguhin mo ang aming mga prioridad at bumuo ng mga bagong araw na magdadala sa amin sa iyong presensya. Tayo po dito. Panginoon, turuan mo kami manalangin. O Panginoon, ituro mo sa amin kung paano manalangin tulad ng itinuro mo sa mga alagad. Salamat sa magandang halimbawa ng panalangin ng Panginoon. Ituro mo sa amin kung paano hubugin ang aming mga panalangin at buhay ayon sa iyo. Punuin mo kami ng banal na Espiritu at gamitin ang aming mga panalangin upang baguhin ang aming mga tahanan, simbahan, komunidad at ang inyong kaharian. Meron ba itong mga suggestion sa panalangin? Higit pang mga mungkahi sa panalangin. Ang una po, pasasalamat at papuri. Magpasalamat sa mga particular na biyaya at purihin ang Diyos para sa kanyang kabutihan. Ikalawa, pag-amin. Ano ba itong pag-amin ito? Sabi dito, maglaan ng ilang minuto para sa pribadong pag-amin at pasalamatan ang Diyos para sa kanyang kapatawaran. Kung tayo po nagkasala, ibig sabihin ito, gumawa tayo ng ilang saglit para ating ibigay sa Panginoon ang kapatawaran. Patnubay, hilingin sa Diyos na bigyan kayo ng karunungan para sa kasalukuyang mga hamon at desisyon. Aming simbahan, ipanalangin ang mga pangangailangan ng regional at pandaigdigang simbahan. Panglima, lokal na kahilingan. Ipanalangin ang kasalukuyang mga pangangailangan ng mga membro ng simbahan, pamilya at mga kapitbahay. Ito po ay isang makinig at tumugon. Maglaan ng oras upang makinig sa tinig ng Diyos at tumugon sa papuri o awit. Ang mungkahi po sa mga awit, mga mungkahi sa awit, ito po yung Sweet Hour of Pray, Hair of Pray, O Lord, at saka po yung What a Friend We Have in Jesus. Ito po yung mga
awit na nakalagay dito. At ang iba pa ay, seek ye first, turn your eyes at saka in moment like this. Dito po nagtatapos yung ating babasahin ngayong gabi. At hindi ko po alam kung anong balak ng ating presider sa panawagan dito. Ang sabi po dito ay gumugol tayo ng ilang minuto sa ating panalangin at idamay po natin. Uulitin ko mga kapatid, yung pong idadamay sa panalangin dito. Uulitin ko po para hindi ko makalimutan. Ay bigay ko na ito sa presider. Ulitin ko na lang. Okay. Ang panalangin atin pong isasama sa panalangin na yung pasasalamat at papuri, pag-amin sa ating kasalanan, patnubay, yung ating yung aming simbahan, yung mga lokal na kahilingan, yung bawat sa mga kapatid, at halimbawa, lokal na kahilingan, ipanalangin ang kasalukuyang mga pangangailangan natin, mga membro ng simbahan, pamilya at mga kapitbahay. Ipag-pray po natin ito. Ayun po lang yung mga mahalaga dito na ating ipanalangin ngayon. Kaya bahala na po yung ating procedure kung anong gagawin, kung papangilanin niyang grupo ang ating nalangin. Maraming pong salamat. Tayo po ay darako na sa ating prayer band. Tayo po ay by care group pa din sa ating pananalangin. Ating pong kitain ng ating mga kagrupo sa ating care group. Tapos po doon na lang rin po kayo mag-usap-usap kung paano po yung gagawin ninyong pamamaraan sa inyong pananalangin at kung ano po yung mga panalangin po ng bawat isa. Kung makikita nyo po, doon po banda sa bungad, sa entrance po ng ating church ay meron pong listahan doon. So sa mga nakabasa po ng mga panalangin ng ating mga kapatid nakalagay doon, ay maaari pong pakisama na rin po iyon sa inyong mga panalangin para ito po ay mas malakas po ang panalangin po patungkol dito. Ayan po, ang Care Group 2, Care Group 1, at yung Care Group 3, magtipon na po kayo sa inyong mga grupo at mag-usap na po kayo at manalangin.
So in response to the message this evening, um, maganda talaga yung ating prayer band this evening, okay? Ang Diyos po ay nasa atin lagi. He always He listens and hears our prayers, okay? Kahapon, sinabi ko sa group 1 na the Lord really is good, okay? Kasi yung aking ang bahay ng anak ko, ang mga katabi niya na sunog po yung mga bahay. Ang sa kanya po wala. Hindi na so na ano lang yung wall sa labas. Pero yun is still standing. Kaya praise the Lord, okay? Kaya sabi ko talagang ang prayer talaga is very powerful, okay? So in response, let's sing like Jesus. Tayo po ay manalangin. Salamat, Ama, sa gabing ito. Salamat sa paalaala na tinuruan mo kayo manalangin. Nawa, Ama, ang mga paalaalang ito maging gabay namin kung paano kayo nananalangin nung inito ko pa sa lupa. Salamat sa gabing ito
at sa aming pagsamantalang paghiwa-hiwalay, pauwi sa aming mga tahanan naman. Ingatan at patnubayan ng bawat sa amin, at sa araw ng bukas, makabalik kami upang purihin ka sa iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus.